Billionaires Instant Bride, Part 53. Ako na lang mag-isa ang naiwan sa bahay. Pumasok na sa paaralan ang mga kapatid ko. Si Logan naman ay sumama kay mama sa palengke para tumulong magtinda at para din daw magkausap sila. Idea ni Logan na sumabay kay mama dahil wala rin naman siyang gagawin. Habang si Ariel naman ay bagsakang balikat na sumama kay Papa papunta sa bukid para magtanim ng palay. Hindi ko nga mapigilang kabahan dahil wala ngang alam ang mokong na yun sa kahit na ano ang gawaing bahay sa pagtatanim pa kaya ng palay. Hindi ko maisip kung anong mangyayari sa kanila mamaya. Tinignan ko ang niluluto kong ulam para sa mga magulang ko at sa dalawang mokong na yun. Nang makita kong luto na ay sinimulan ko na itong ilagay sa mga container. At habang ginagawa ko yun, ay hindi ko mapigilang maisip sina Logan at Uriel. Napapangiti na lang ako dahil na-appreciate ko ang ginagawa nilang pag-intindi sa sitwasyon namin, sa estado ng buhay namin. Ni isang beses ay wala akong narinig na reklamo sa kanila. Wala rin akong narinig na demand. Kung anong meron, ay kontento na sila. Matapos kong ilagay sa mga lalagyan ang pagkain, ay isinilid ko na to sa bags at agad na akong lumabas ng bahay para maghanap ng masasakyan papunta sa palengke. Mamaya na ako pupunta sa bukid dahil feeling ko ay mas magtatagal ako roon dahil hindi ko kayang iwanan si Uriel kasama si Papa dahil baka ma-high blood ang Papa ko sa mokong na yun. Pagkarating ko sa palengke ay pansin kong kumpulan ang mga tao sa pwesto nila mama. Nahirapan pa akong makasingit. At nang makalapit ako, ay hindi ko napigilan ang pagtaas ng kilay ko nang makita kong ang halos bumibili ay mga kababaihan. Gulay, pansit, at iba pang sangkap sa pagluluto lang ang tinda ni mama. At wala akong matandaang may okasyon ngayon sa barangay namin. Kaya labis akong nagtaka kung bakit nagsaan ang mga mamimili. At mas lalo pa akong nagtaka nang mapansin na sa pwesto lang namin maraming tao. Kaya mas lalo akong na-curious kung ano ang rason. At ang malaman ko ay napailing na lang ako. It was Logan. Siya ang pinagkakaguluhan ng mga mamimili. Hindi ang tinda. Paano ba naman kasi wala siyang suot na t-shirt dahil itinali niya yon sa ulo niya. At dahil sa likas na mainit ang palengke at tagaktak ang pawis niya, ay dahilan yun para mangintab ang namumutok niyang muscle sa katawan. At hindi ko rin naman maide-deny ang ganda talaga ng katawan niya. Daig pa niya ang mga model ng mga sikat na brand ng briefs. Gusto ko sana siyang tanungin kung nasaan si mama, pero hindi talaga ako makalapit sa kanya dahil sa mga customer. Halos masuffocate ako kaya umalis na lang ako para huminga. At doon ko nakita si mama na pabalik pa lang sa pwesto at may dalang isang plastic bottle ng tubig at isang bote ng soft drink. Ma, anong ganap dito? Hindi ko mapigilan ang pagkunot ng noo ko. Akala ko ba kikilalanin mo lang si Logan? Bakit siya yung pinagtinda mo? Yun nga, kinakausap ko lang naman siya kanina at pinapatulong sa gawain. Pero bigla na lang dumami yung mga bumibili sa pwesto at siya ang palaging kinakausap. Hanggang sa tuloy-tuloy na. Lahat ng bumibili ay siya na ang kinakausap at hindi ako. Kaya ang ending, sinabihan na lang niya ako na magpahinga na lang at siya na ang bahala sa pagtitinda. Mahabang paliwanag niya. Heto nga't binilan ko siya ng maiinom. Patigilin mo na siya, Nay. Sabi ko pero mabilis niya akong inilingan. Kanina ko pa yung sinusubukan pero hindi siya pumayag. Sinabi niya sa akin na kahit ngayong araw man lang ay gumaan ang trabaho ko. Tugon niya at matamis na napangiti. Kay bait na bata. Napabugan na lang ako ng hangin bago marahang tumango. O sige, kayong bahala. Basta wag niyong kalimutang bayaran siya, ha? Paalala ko bago binigay sa kanya ang pananghalian nila. Para sa inyo yan, pakisabi na lang sa kanya na dumaan ako. Hindi na rin ako magtatagal at kailangan ko pang pumunta sa bukid para hatiran ng pagkain sila papa. Paalam ko sa kanya. Sige nak, mag-ingat ka. Salamat dito sa pagkain, ha? Anya bago nagpaalam sa akin at tumuloy na sa pwesto. Umalis na rin ako agad dahil medyo malayo-layo rin ang bukid. Dito na rin kasi ako maghahanap ng masasakyan papunta kina Papa dahil malapit lang ang terminal.
Pahirapan pa talaga ang paghahanap ng habal-habal na maghahatid sa akin. Kung hindi ko pa tinaasan ang offer na pamasahe, ay wala pang maghahatid sa akin. Matapos ang halos kalahating oras, ay nakarating na ako sa bukid, kung saan nagtatanim ng palay sila papa. Actually, hindi talaga bukid ang lugar, dahil isang malawak na palayan to. Ito lang ang kinalakihan naming tawag dito dahil medyo may kalayuan sa amin at kailangan pang sadyain. Sa may kalsada lang ako bumaba dahil hindi na makakadaan sa mga pilapil ang mga habal-habal. Mga ilang minuto pa siguro ang lalakarin ko bago ko makarating sa pinagtataniman nila papa. Parte-parte kasi ang lupain, iba-iba ang may-ari. Narangkit na ang mga mata ko dahil sa init habang hinahagilap ko kung nasaan sila papa. At ang nakatulong sa akin para mahanap sila ng mabilis ay ang maaliwalas at maputing kutis ni Uriel. Doon ko sila nakita sa may taniman ng mangga, nakatabi lang ng taniman ng palay. Nakasandal si Uriel sa puno ng mangga habang si Papa naman ay may kung anong itinuturo sa kapatagan. Pa! Malakas kong tawag para kunin ang atensyon niya. At nang lumingon siya sa akin ay mabilis akong kumaway at dali-daling lumapit sa kanila. Dala ko na ang pananghalian niyo. Sabi ko bago tumingin kay Uriel na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Ano nangyari dyan? Tanong ko kay Papa dahil mukhang wala sa sarili at tagaktak ang pawis. Abay inutusan ko lang naman na itali yung kalabaw sa may manggahan. Matigas na sagot ni Papa, tsaka dahan-dahang umiling. Hindi niya naman sinabi na hindi pala siya marunong. Kaya ang nangyari ay hinabol siya ng kalabaw. Nasayang tuloy ang araw ko dahil kinailangan ko ring habulin yung kalabaw bago pa man siya masuwag. Kargo ko pa pag may nangyari dyan. Agad akong napatingin kay Uriel at tila wala pa rin sa sarili. Umupo ako sa harapan niya habang winawagayway ang kamay ko. Okay ka lang? I almost died. Pabulong niyang sabi at nang mapatingin siya sa akin, ay mabilis niya akong hinila at niyakap. I almost died, Christine. I almost died. Sumbong niya habang isinubsob ang mukha sa dibdib ko. Pero hindi rin yon nagtagal dahil mabilis na itinulak ni Papa ang mukha nito palayo sa akin. Hoy, Tisoy! Baka nakakalimutan mong nandito pa ako. Mariin niyang sambit bago pumagitna sa amin. Maka-chancing ka sa anak ko. So sorry po. Unang beses kong makita si Uriel at tila tumiklop sa harap ng isang tao. Palagi ko siyang nakikita na siya ang boss, na siya ang palaging nasusunod. Kaya nakakapanibago lang. Hindi ko tuloy mapigilang mapangisi. Huwag na nga kayong magtalo. Sige na, kumain na lang tayo. Sabi ko bago nilabas ang mga dala ko. Mabuti pa nga. Sagot ni Papa bago bumaling kay Uriel. Hoy Tisoy, mamaya pagkatapos mong kumain, magsimula ka na mag-araro ha? Pa, hindi nga siya marunong humawak ng kalabaw. Singit ko. Tapos papaararuhin niyo pa siya. I can do it. Determinadong sambit ni Uriel. Gagawin ko po. Anya habang nakatingin kay Papa. Abay dapat lang. Sure ka na ba yan? Tanong ko kay Uriel. Habang tinitingnan siya, tinutupi ang suot niyang sweatshirt na ipinaharam sa kanya ni Papa. Nakasuot na rin siya ng sombrero. Yeah, maikli niyang sagot at nagsimula ng mag-unat ng katawan. I'll do it. I'll prove myself to your dad. Agad akong umiling dahil sa sinabi niya. You don't have to prove yourself this way, Uriel. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na hindi mo alam para lang may mapatunayan kay Papa. Sambit ko sa kanya. At isa pa, pagpapanggap lang naman to, kaya hindi mo kailangan pang mag-effort. It's no longer an act, pabulong niyang sabi. Ano? Kunot no akong tugon dahil hindi ko gaanong narinig ang sinabi niya. Sabi ko, I can no longer back out. I already gave my word to your dad, paglilinaw niya. I am a man who keeps his word, dagdag pa niya. Magsasalita pa sana ako nang dumating na si Papa dala ang kalabaw na gagamitin ni Uriel. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil pansin kong mukhang naaamoy ng kalabaw na hindi marunong si Uriel. Kung makatitig kasi to sa lalaki, parang may balak to.
Siguro'y dala na rin ang init kaya kung ano-ano na lang ang naiisip ko. Tisoy, heto na ang kalabaw. Magsimula ka na, sabi ni Papa bago'y tinuro ang isang area. Tapusin mo yan ngayong araw ha? Yes po, magalang niyang sagot. Kita ko pa ang paghinga niya ng malalim bago niya kinuha ang tali mula kay Papa. Uriel, tawag ko sa kanya pero umuling lang siya sa akin sabay tapat ng palad niya. Kaya ko to, Christine. Don't worry. Paninigurado niya sa akin bago siya bumaba mula sa pilapil. Kita ko pa kung paano niya ituwid ang paa niya at dahan-dahang iniapak sa putik. Baka sa mukha niyang pandidiri pero tinuloy niya pa rin. Pero pagkalublob ng dalawang paa niya sa putik ay biglang naglakad ng mabilis ang kalabaw dahilan para makaladkad siya at sumubsob sa putikan. Uriel! Tarantang sigaw ko nang makita kong bumangon ang mukha niya sa putik. Hoy, okay ka lang? Imbis na sumagot ay itinaas niya lang ang kamay niya at nag-thumbs up sa akin habang dahan-dahan siyang bumabangon at pinupunasan ng putik sa mukha niya. Kasunod noon ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na tao ni Papa na mukhang ngayon lang napansin ang nangyari. Tangina mo talaga, Tisoy. Anya at tumagalpak ng tawa. Pa, huwag mo na nga siyang pagtawanan. Hindi ko na napigilan ng pagkainis. Tulungan mo na lang siya. Abay, bakit ko naman tutulungan yan? Dala naman ng kalampahan niya kaya siya nagkakaganyan. Pagrarason niya. Kung ayaw niya, edi ako na lang. Inis kong sabi bago hinubad ang tsinelas ko sabay baba mula sa pilapil. Halos lumagpas sa tuhod ko ang putik pero wala akong pakialam. What are you doing? Tanong ni Uriel. Stopping you, obviously. Matigas kong sagot bago siya tiningnan sa mga mata niya. I already told you to stop it, pero hindi ka pa rin nakikinig. Ang tigas ng ulo mo. Napataas na ang poses ko bago ko hinawakan ang kamay niya. Halika na, itigil mo na to. Pero, sabing tigil na eh. Bulyaw ko sa kanya. Kitang-kita ko kung paano siya matigilan at kung paano manlaki ang mga mata niya, marahil sa gulat. Nagsisirin ako sa pagsigaw dahil hindi naman yon kailangan. Kaya huminga ako ng malalim bago siya muling tiningnan. Tara na, may naon kong sabi sabay hila sa kanya. Oh, saan mo dadalhin yan? Angal ni Papa. Matalim ang mga tingin na ipinukol niya sa amin, lalo na kay Uriel. Hindi ko napigilan ang paghigpit ng pagkakahawak ko sa kamay ng lalaki. Ramdam ko ang mumunting inis na kumakalat sa sistema ko. Ang usapan pa, kikilalanin niyo lang. Wala sa usapan na papahirapan niyo. Dismayadong sabi ko habang nakatingnan diretsyo sa mga mata niya. Hindi niyo siya makikilala kung ganito ang gagawin niyo sa totoo lang. Dagdag ko at napailing. Christine, it's fine. Awat sa akin ni Uriel. Doon ko napagtanto na baka sumobra na rin ako, kaya huminga na lang ako ng malalim para kontrolin ang emosyon ko. Sasamahan ko muna siya sa ilog at ang malinis niyang katawan niya. Kalmadong sambit ko. Sige, may inang sagot ni Papa. Tumango lang ako bago nilingon si Uriel. Tara na. Binitawan ko na ang kamay niya at nauna na akong maglakad. Tahimik lang na sumunod sa akin si Uriel hanggang sa makalayo kami kay Papa. You shouldn't have raised your voice like that. Sabi niya sa akin bago niya hinawakan ang kamay ko at pinaharap sa kanya. We both know your father's only doing that to test me. Dahil sa sinabi niya ay hindi ko na napigilan ang sarili kong mainis. Ewan ko rin kung anong sumanib sa akin at bakit ako nagkakaganito. Isa ka pa. Sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangan pang gawin ang mga pinapagawa ni Papa sa'yo dahil wala ka namang dapat na patunayan. Meron. Mabilis siyang sagot sa malalim at seryosong boses. I have plenty of things to prove to him, Christine. Plenty. Hindi na nga kailangan. Wala rin namang sa isa ang ginagawa mo dahil pagpapanggap lang to, di ba? Inis na ako. Hindi ko na maitago ang iritasyon sa boses ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito. What if I tell you na ayoko nang magpanggap? Mahinang sabi niya, kaya hindi ko masyadong narinig. Ano? Kunot noong tanong ko. Wala. Nakagat ko ang labi ko sa frustration. Anong wala? You clearly said something. Bakit ba kasi hindi mo magawang sabihin ng malakas at malinaw? Do you really Hindi ko natapos ang sinabi ko nang bigla niyang idampi ang labi niya sa labi ko.
Ang ingay mo. Anya pagkalayo ng mukha niya sa akin sabay ngisi. Ramdam ko ang paglakad ng mumunting kiliti sa aking tiyan. Bumilis din ang tibok ng puso ko kasabay ng pag-iinit ng magabilang pisiko. Lasang putik ka? Bulyaw ko sa kanya, pero tinawanan niya lang ako. Sa inis ko ay binato ko siya ng tsinelas, pero nailagan niya. Kaya agad ko tong pinulot para ibatong muli sa kanya, pero tumakbo siya palayo sa akin. Kaya naman ang nangyari ay naghabulan kaming dalawa. At habang nangyayari yun, ay unti-unting nawala ang inis na nararamdaman ko. Kasunod ng pagsilay ng matamis na ngiti sa labi ko. Ay, nababaliw na yata ako.